ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Babaya ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa hirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Babayi Ka. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad kada Tuesday, Marian Grace Erenyata. Mayong hapon no sa aton nga mga kauturan, mga nakatune in na sa 585 AM. Kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Luyag naton tamyawon sang maayong hapon ang tanan naton no nga mga nanay, mga mami, mga mama, mga mamita, mga lola. Kamusta kamo? Kabay pa no nga yara kamo tanan sa maayong kahimtangan. By the way, mga abyan ha, sa mga kauturan naton dira no nga wala sang importante nga kagtuan subong nga hapon. Much better no nga magpabilin anay sa inyo nga panimalay. Mangod nga ti mabatsyagan gid nato no ang tuman ka init nga panahon. Nonetheless, mga abyano kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, padayon mga abyano sa pagpangalagad sa inyo. On air man o kung sa aton nga Facebook Live. Mga abyan subong nga edisyon sa programa Babayi Ka. May mga espesyal nga mga bisita kita nga makaupod live no later on sa aton nga Zoom. Kag syempre no may ari man diri nga magbisita live sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Espesyal ini mga abyan no because hindi lang isa, hindi lang duha, kundi tatlo gid no ang aton nga makaupod subong nga hapon sa pagpangalagad sa programa Babayi Ka. Sa first part mga abyan no makaupod naton last time no kung madunduman sang aton nga mga tagpalamati sa another naton nga program nga balita sosyal ginistoryahan naton mga abyan no ang natuhoy sa simulated nga mga birth certificate
Nakaupod man syempre no ang aton nga Regional Alternative Child Care May Office silbi sa Conraco 6. api. And this time mga abyan no isa man sa mga Karapatan sa mga usapin sa edukasyon sa always naton ginapapresko no with Raco laban sa karahasan. sa diino nagahatag sang ilang nga mga Babae ako, may palit. testimony no ang aton nga mga adoptive parents kag miara makita mga abyan sa mga foster parents nga nagpakigbahi no sang ilang nga journey. So I'm so excited mga abyan no and I feel Buong mundo'y pagsigawa. or privilege gini no nga makaupod naton ang duha mga abyan no sa mga foster parents naton here in Western Visayas. So later on mga abyan makaupod naton ang aton no nga mag-asawa nga sanday Sir Romel and si Ma'am Julie Macanda nga mga foster parents ang duha mga abyan no ka wonderful kids. Tapat-tapat ng media. Later on mga abyan no iga pakigbahin sang aton nga mga bisita ang ila no nga matahom nga journey bilang foster parents. Paano bala nila no ginbuksan no ang ilang actually hindi lang no ang ilang nga pertahan kundi ang ilang nga tagipusoon para sa duha ka bata. Buong mundo'y pagsigawan. Paano mga abyan no ang mga adjustment diri no bilang mga parents. Kag syempre paano no nabato no dako nga factor mga abyan no sa kada press con nato no madumduman ko nga hatag gid always no nga or ginagahatag no testimony ang pila sa mga adoptive parents naton kag mga foster parents naton. Dako gid nga factor no ang bato no sa nga ilang nga mga family members ang ilang nga desisyon kay makabulig no sa paggiya no sang siniman nga mga kabataan. It's good no nga miara sang suporta. So hibaluon naton later on ano no ang mga adjustments no paano ginbaton sang pamilya nanday Sir Romel and ni Ma'am Julie no ining ilang nga desisyon nga mangin foster parents. Kag syempre for those nga nagapamati subong nga hapon nga luyag nga mangin foster parents magakuha kita no sang mga advice halin man sa aton nga mga bisita. And later on mga abyan, as mentioned no, miara makita guest nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Isa mga abyan no ka babayi nga nabuligan naman sang aton nga Sustainable Livelihood Program o kon SLP sang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Offices. Babae ako, Halin mga abyan no sa iya nga pagtinda sang kakanin. isinusunod. Subong mga abyan no nagamanage na nagamanage na no ang aton nga bisita sang isa ka karenderya. Paano bala nabuligan no pinaagi sa financial grant sang SLP Karahasan matungtong gali. ang kabuhi sang aton nga bisita nga si Ma'am Rowena Ganghe. Nagkailan pa man. And mind you mga abyan nahalin pa si Ma'am no sa province of Guimaras and nagtabok diri no para nga makaupod kita subong nga hapon diri sa programa Babay. Sa hibaluon naton mga abyan no paano bala niya no na Wala ako. padako ang iyayang negosyo. Halino sa pagtinda niya sang kakanin now to owning her own Para karenderya. sa karamihan, mekanismong So for those no nga mga babayi no nga nabudlayan magpangita sang way no nga makaubra because man nga ti hindi because no nga kinahanglan sa gihapon nga mag take care sang ila kabataan. may panindigan di Magapaangayo kita later on kay Ma'am Rowena sa mga tips no or advice magkakaya. paano bala maka-earn despite no nga ara lang sa inyong nga panimalay. Wala ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Amo ini mga beno ang pila sa mga topiko nga aton nga pag-istoryahan kag ipamangkot no sa aton nga mga dinapit nga bisita. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Buong may kapal sa'yo'y nananali. Handang harapin ang naman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Wala ko, si Juana. I
I believe no yara na sa aton nga Zoom ang aton nga una nga mga bisita subong nga hapon ang aton mga abiyano nga mga foster parents Sanday Sir Romel and si Ma'am Julie Macanda. Hello Sir Romel and Ma'am Julie, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, good afternoon. Hello, mayong hapon. Yes, hello Sir Romel and si Ma'am Julie. No, thank you so much for saying yes no nga makaupod naman kamo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Ma'am and Sir. Salamat gid sa opportunity nga paghatag ninyo sa amon diri. Yes. Ma'am. Sige. Ma'am and Sir, no, una sa tanan, no, basi pwede nyo ayhan, mapakilala, no, ang inyo kaugalingon. Taga, diin bala si Ma'am Julie, kag si Sir Romel. Okay. Ah, Ako gali go ahead, go ahead. okay. Okay, ako gali si Julie no. Upod ko sa mga konbana no si Pastor Mel ay taga Haro kami and we've been married for 11 years na. And subong for foster parenting, I think mga more than 8 naman nga foster parents. Yes. So sa aton nga mga tagpalamat dito separate sanday Ma'am Romel and si Sir Romel and si Ma'am Julie. I think no nagaubra or ara sa work subong sanday Ma'am and Sir. Yes. Oo. Subong ari ko sa balay. Yun, si Ma'am Julie ara sa bahay, si Sir Romel ara sa work. Sige, Ma'am and Sir, no, anyone, no, bisan sino lang sa inyo makasabat na sa aton nga pamangkot, no, we know, no, nga hindi lango-lango, hindi hapos, no, ang pagdesisyon nga mangin foster parents sa inyo nga part, Ma'am, no, ano bala, Ma'am and Sir, ang nag-inspire sa inyo, no, to become foster parents? Oo. Sige, ako na lang. Okay, so sa mga nagalantaw, maayong hapon, thank you again for the privilege. Siguro ang nag-inspire sa amon, number one, at first hindi kami get open, no? To foster a child, pero usually ang typical nga couple nga nag-start as to have a family, gusto gid ang biological, no? Kumbaga, may arabla pride sa imo. Pero because wala kami nakabata, it opens our heart and it humbles us. And dito na mo na-realize nga, may aragali amo ni nga way nga ang Ginoo maga-provide no sa pag-foster sa inyong mga kabataan. Because one thing is that may damo gali mga kabataan nga naga-pray for a family. Yes. And then damo man nga childless couple nga naga-pray man, no? For children. So somehow it is God's way nga mak-connect ang amon nga destiny. So amo na somehow personal pa. Yes. Ma'am and Sir, was this kumbaga duhagig kamo ang nag-decide, no, or sino ang una nga naghambal sa inyo to foster sang kabataan? At first, no, may ara kami standing papers to adopt for a 1-year-old nga boy. Kay for a longer time nga kami ang desisyon naman when we get married is duwa kami danay no for 2 years at least wala danay bata no. Pero so nagabot ang 2 years nga wala gihapon nagpa-check up na kami and they have the conditions nga amo nang dili pwede ka conceive. So nag-implihan siya namo no and amo nang mga revelations sa mo it occurs kami nga damo gali mga children out there who have been praying for parents and family as the same time. So nag-sign up kami for adoption, no, for a 1-year-old boy. And one time, no, may nag-call sa amon because we have all the papers na and may gin-rescue na child. No, so gapangita sila sang sang butangan nga family. So ako personally I do believe that children should be put in the family rather than mga homes. Yes. No, kay I do believe this is the ang ang structure nga ni God sa aton as a family, not any institution. So gin-accept namon siya. So medyo ano man ang process pero tigayon man. Yes. Bali, Ma'am and Sir, pila kabilog ang mga bata no nga gin-foster or ginhatag sa inyo kumbaga? So we have 2 right now, pero ang first was that na-mention ni Julie, 2018 at 7 years old nga babae, and then sa 2021 may ara naman kita isa which was during that time 3
months old and subong 5 years old na siya. Lalaki man siya. Yes. So, sang 2018, 7 years old ini siya, what made you decide no nga to once again welcome another child sa inyo sang 2021? 2021 is our first no foster child, 7 years old. So what makes is siguro tina-open gid ang amon nga home no for this one because of the revelations man nga kinahanglan nila parents. Kag sa akon, I don't know for those people nga who have into visions, but ay nakita ko siya bisa visions kung bata nga naka-braid ang hair, Okay. no nga naka-color sang red, naka-red ang bio. Pero when na-introduce sila sang DSW during those time, no, just WDD pa, wala pa ang rako. Yes. Nang this girl, no, is naka-braid kiti ang buhok. Kaghambal nila, first time daw nila naka-braid ang buhok. So I think that was, that was a sign, no, confirmations nga she will be put in our home. So nag-yes. Ako nag-yes na dayon. Tapos, ang husband ko nagsugot na kami. So sa amon at first okay, na niya siya ng child na blagay 7 years old na mo. Pero along the way may mga challenges man kay ang girl na naman ako grow up in a homes nga pasaylo-saylo bala. So from an institutions, then sang naman sa couple, tapos gindalo naman sa amon, tapos at age di pa siya kapalo magsulat kag magbasa. So mo man na nga I already from during those times nag-decide man kami sa husband ko nga mag-stop ako during the time ga-teach ako. Stop ako para ma-homeschool siya. So, na. Yes. And Yes. sige, may question Ma'am and sir, no, what was your family members' reaction, no, sang hambal nyo or ginpabalo nyo sa inya? Did you inform them nyo o ang inyong nga family members nga gusto nyo mga mangin foster parents? Actually, yes, na-inform man namon. Pero ang kanami lang, because very positive gid ang ilang response. Kay ang akong gali mother, I found out, grew up in an orphanage no, for several years. And so actually, isang first nila nakita, ang first namin gin-adapt, nag-ibigit sila, no, kay because, again, maintindihan nila where the child is coming from ang background, na-open ang iyang life to a new family. And so, very welcoming good for both families na. And tell us, ma'am and sir, no, ang first gid ninyo nga experience, no, sang ara na sa inyo ang una nga bata, ano ang inyo na experience and ano ang nagbag-o or may ara bala kamo nga na-learn sa first nga na-apply na ninyo sa ikaduha na nga bata, nga mas nangin mahapos na? Sige. So ang siguro unahan ko na lang then si Julie naman. Kwani ang duha somehow lain sila nga approach kay ang isa ya pag-abot sang 2018, 7 years old. Yes. May mindset na. So ang challenge mo is ma-build mo ang trust which will take time. Pero thankfully the course of time mabatsagan mo nga do comfortable na siya, nag-open up na siya. On the other hand, ang isa naman, kay nagdako nga siyempre 3 months old. Yes. Do ground zero. So, lain ang iyang, upbringing. Kasi ang iyang kwan is, papa ko gini sila ya. Mama ko gini sila. Because Sa inyo sa nagdako. bago pa lang, nagdako. So, nang difference sila. Pero somehow, just like na-mention man ni Ma'am, at least, kung bala nga mo nga heart, medyo na-ready na. So it was not new. Although ang challenge naman sa 3 months old, kay God has given us the opportunity, kasi we've been praying for that. Yes. Nga at least may ara baby, so pulaw kami. Yes, yes. Plagatas and all that. So na-experience siya namo na. Sa wala namo na-experience sa 7 years. Ma'am Julie, sa imo nga part, no, ano ang makonsider nimo nga rewarding part, no, of being a mother sa duha ka kabataan, especially no sa nag-start ka mo abi sa scratch, no, or halin sa pinakauna sa ikaduha ninyo nga bata, ano ang imo nga na-experience, Ma'am Julie, no, sa pag take care, no, sang sini nga kabataan? Rewarding ko in a sense nga makita mo ang ila pag-grow, no? Ang pag-mature nila.
So especially no for the ang sa first child namon kiti gintutukan siya sa gintutukan gid siya para makabalo siya ka magsulat. Gin homeschool siya until now subong na siya ng high school na from 7 years old high school na siya now subong going into senior high. So kita mo ng growth kag ang nila ay ang pag-mature nila no as lein gid man tuod ang bilang healing nga matawag kon ara sa family. And the same time ang sa naman niya ang sa ganyan yung sa baby, tiki 3 months old, no? Yes, yes. Sabi to gani, kay nag-said yes lang ko. Sabi ko, pati rin, ay, wala ko yung kagi, mo, pregnant. So, sa nag-said yes ko, nga anong bata, pagkagagali, makabot ng bata. So, wala kami no, preparation. So, though, parang na on the spot parent, okay lang yan sa 7 years old, kaya medyo dako na siya, no? Yes, And yeah, so dito ko nga na ang mga adjustment man guro nga ma-adjust ka gid nga ay amo ni gali ang bata no 2 hours tulog, 2 hours didi, 2 hours Yes. So man so dito journey gid kami as as a parent man no, so, parang biological parents man at the same time no so, sa ila. So parang for me wala sang difference kung foster ka with a biological parents. No, kaya daw pariwas lang gid gihapon no. Yes. Ang lang gid sa nagdako na sila is di syempre kapamangkot na sila no about like Yes. recently nagpamangkot na ang isa kon sa diin ang mga biological parents nila no and kag ang ang sa first child namon is na they were able to opportunity na mamamit niya ang iyaman nga mga iya biological man and sisters and he's happy no nga take parts gid sa healingan sa grow niya man at the same time nga makita niya man ng parents ang mga why niya mga questions Yes, yes. why bala na Yes. answer man on that. So I think that was one of the answered prayer man namon. Ang sa isa naman ni kay ti syempre bata. Lain niya apelyido kay foster mo wala pa siya go through pala hanap. So medyo lang man challenging pero gina-introduce na namon ang word nga adoption sa ila. Para so as early as young as pa lang siya, 3 years old, kabalo na siya nga adopted siya. Yes. No kasi ay sister amo man no nga we are not their biological parents. At least para biskan ibuli sila sa school, confident sila Yes. no about nga sang ila nga identity as they are. So Yes. man na. So man sadya man ang journey, medyo challenging pero worth no sa ginambal mo gani, it's worth it no. Yes. Actually, ma'am and sir, no, amo na ang ako nga next question no, paano nyo bala later on no magpamangkot no ang inyo kabataan no kung sanay sinong ilang nga biological parents. It's good to know nga ti kamo open kamo no sa ila and even no na meet gani nila no sa inyo nga first no nga bata na meet no ang sisters. But paano ninyo ma'am no, ma'am and sir no napabatsyag sa duhanin nyo no kakabataan nga despite no nga hindi kamo same blood no kumbaga hindi kamo ang biological parents but ang paghigugma paano nyo ginapabatsyag ini sa ila? Ako, ikaw. Sige, siya go So actually, na-mention man ni Julie no ang to really treat them like your own. Yes. Okay, because if hindi naton sila pag-treat nga kumbaga hindi alin sa aton, then both will suffer. So that's why first and foremost amo na nga to really look at them that as if they are your own child. Kasi that's the only way nga maka-show ka sang genuine love mo sa ila. Yes. And sila mismo mabatsagan nila na nga genuine ang imo pagpalangga nga without hesitation or reservation because they need na kasi for many years wala nila nabatsagan. So ang nurturing part nga amon responsibility we need to to do. Yes. Si Ma'am Julie, hands-on bala ikaw nga klase sang nanay sa imong kabataan? Sa mga guro, sa mga pagtudlo, pag-guide, no, hands-on man, no. Pero may kami upod sa house nga nag-help sa amon kay both kami are working. Yes. No, nga man, so sa ila study, no, gina-date, one by one, sila ga-bike na sila, no, so layo-layo, sila sa iyamon nga daughter, no, kami
kami ang may-ari kami day gaya sang saan man naman in every Sunday nga kami lang sila so may kami sila nga scheduled nga mga ka date kung there is sa house na after work no ga walk ga bonding as a family every Monday. So, may scheduled siya na, let's say, the itinerary naman siya namon no, para mabalance namon amon nga life mo as the work but at the same time as parents to them. Mhm. Ma'am, and sir, no, ano ang nagbago, kumbaga, no, when they came in sa inyo nga kabuhi? Ano ang nagbago sa inyo personally and as a couple? Personally, as a couple, personally siguro ang from una nga duwa lang kami. So maka-travel anytime, no? Pasubong, no? Kinanglan mo na siya nga maybe upod ka na. Siguro ano lang gid ang adjustment nga we already have children. So like example, even mag-eat lang sa restaurant, ginapagita mo pa may lapit na ba lang nga playground. 'Di ba? The way ang imo nga bag tong una nga mag-an lang sumunod mo no mga upod nga iba no to amo na guro no apagid Oo. Like, for example, dito ka sa mga gadgets, kadto kung ara ka sa mall. So, this time, ara ka na sa mga toy section, no? oo. May mga considerations na subong sir. Oo, Yes. considerations na maglakat dapat yung ginapanumto, may bit-bit ka para sa ilan, no? And kaga namin man nga every time nga tikon kapoy ka sa work pagpuli mo, Yes, diba? yes. That it bring joy. No, these children's brings joy. Yes. Ma'am and sir, paano, Okay. Ma'am and sir, paano no, nangin mahapos ang inyo nga nangin journey, no, with the help sang aton man nga rako? Siguro ako more of on the training sa ginhatag nila, no? Kaysang pagsulod, pag-umpisa namon, mga first-time parent, wala gid kabalance ang mga about parenting. Pero tapos these childrens have, they came from hard places. So may mga trauma involved. Yes. No, especially the first child namon. So may mga training sila nga ginapanghatag na sa amon to help us no paano ipadakuon ang mga bata, especially kay they are special cases no mga special cases sila nga mga children. So kay mga rescued children sila. Yes, So I think that one gid yang nga naka-help. Sir, sige. Sir, sa imo nga part, sir, no, gusto ko pamatian, paano nahatagan sang mas manami nga kahulugan ang pagtawag sa imo nga tatay o kung daddy? Uy, no, $1,000,000 question, ma'am. Kwan siya, kiti because ini siya, what a privilege, no, kiti. Siyempre, biological is one thing, but to foster one is another thing. So somehow, may uniqueness ang imo nga fatherhood because ito mo lang picture sang Ginoo kag sa aton because of Jesus Christ. So God looks at us as our own. So nagkaara ka sang amo man nga picture lang, no? I mean, these kids are benefiting na hindi mo kaano-ano. And ikaw man at the same time, you get to have that heart, no, to love them and to give them the privilege of a biological child. Yes. So kaano gid kanami nga opportunity nga we've never expected nga mas pagid gali na mas fulfilling. Ikaw, Ma'am Julie, the first time nga nabatian mo nga gintawag ika, ano tawag nila sa imo, mama or nanay or mommy? Oo. Ang first child, damo kami tawag, no? Ang isa Momsi, no? Kay Timmy Ara. Ang tawag niya siya biological mom is Mama. So, Okay. Momsi ang sa akon. Ang sa this one, ang sa child Mama. So, Momsi, Mama, diba? Siya Popsi, Papa. So, Okay, amo di niyang sa kaluwas ang 5 Hindi years pa siya old kaluwas ang moms. Hindi pa siya ka-pronounce. Yes. Pero I think it's better. Biskan ano lang ang itawag. But at least, I don't know, for parenting, you don't have
have to be nga kinahanglan gali nga maghalin gid sa imo ang isa ka bata para matawag ka nga mama or nanay or whatever pa da. You can be gid ako to be a mother, no, even and you can really love a child even not your own. No, hindi siya right now. Tura bido ka cliche siya nga kon mag-adapt or pero I really encourage sino man ang mga parents Yes, dili yes. right now nga wala. No, okay, like just like our case, no, we are praying for children. We are praying for our own children, but there are a lot of children out there also praying for parents. Yes. Nga wag nga God answered prayers for the parents at the same time for the children nga pray man say. Diba? I think that's Yes. mayugid nga anhan. Actually, manami, ma'am, no, nga it doesn't need nga maghalingkid sa imo, no, ang isa ka bata for you to love that kid, no. I mean, tanan kita, no, makapalangga sang kabataan bisan hindi naton sila kadugo. And for those Yes, ma'am kid. and sir, no, nga di nagaduha-duha, no, or may kakulba pa, no, nga to become foster parents, ano ang inyo nga mahatag nga mensahe sa ila or encouragement sa ila? Guru na ko ba lang sila kay kung hindi pa sila gawa kabalo on how it is, no, pero I think the Rako is ready, is Yes. there, no, to help Yes. you the process. Hindi siya budlay hapos lang gid ya kay because may agency nga nag-help. The Rako is really willing, no, just ma-attend lang gid sila sang forum. And siguro, no, the really samon bi kay we prayed, no, and we heard, no, na answer nga amo na ang gidya maybe the reason, no, the reason nga wala kami biological children because we cannot see this we can see this aspect, no, nga ang fostering and adoptions kun wala man kami na so I think that's it. Yes. No, I think nang nami gid nga nga may aragid nga makiaragid nga children, no, nga makasulod sa inyo na homes kag opportunity for them also nga matagaan sila sang ilang needs sa ilang family that would take care of them kag hindi lang sila mag-grow up sa like sa institutions, no. Na Yes. Kay sir naman, sir, ano ang imo nga mamensahe, no? Kay I remember, no, kaina you've mentioned, no, nga, kumbaga, kaina, ginhambal mo nga, wala pa nagsulod ni sa imo nga huna-huna nga mag-foster ikaw sang kabataan. But here you are, no, may ara ikaw subong nga duha na kabata sa inyo man nga pag take care, no? Ano ang imo nga mamensahe for those, no, nga gaplano nga mag-adapt o kung mag-foster sang kabataan? Yes, so pray kiti may aragid purpose nga may mga delays ang Ginoo sa aton nga magkara kita sang kabataan, and that's why we have to be sensitive ano ba ni ang ginapahiwatig, and at the same time ang naton is more than just sige ma-poster na lang ko kay para lang for the sake nga may ara ko kabataan. So I hope nga hindi siya for that reason lang. Yes, yes. But mas more on deeper nga there's a purpose lang nga nag-connect ang inyo nga landas, and at the same time ang compassion for these orphans. Kay would you imagine, no, madako sila nga fatherless kag kung lantaw naton ang krimen 80+% nga criminals are coming from that fatherless nga background. And so that's why it's a ministry opportunity, and at the same time kablas ang unique nga way kag pagpalangga kag pag-raise kag ang kay if we go back to the Bible, damo gali sa stories of adoption, from Moses to Esther. In fact, Jesus was adopted, so it's never new, which is right now mo nang gusto naton i-break nga mindset nga ang stigma blas ang word nga ay nag-adopt ka or nag-foster ka nga do kumbaga sa community or sa kultura naton na. Yes, yes. So but amazing kay just like na mention ni Julie, ang dako nga bagay ang training. So if you're not decided yet, so
may ara si Rako ginahatag nga just a half day nga training. So kay kanami to so many mindsets nga na break personally sa ako na kaya mo ni gali. Kaya siyempre ang mga ano bla before mag go through to that direction ng couple ay mabudlay Yes, yes. proseso magasto. So ina nga mga question masabat actually sa seminar. So mo na siya ang dako nga bagay. Yes. And ma'am and sir, before I let you go, no, basi may mabiling kamo nga mensahe sa inyo nga duha no nga kabataan. Siguro later on malantaw nila ining interview. Any message sa ilang nga duha? Okay. Sige, Tama na. so yaka ko na lang. Okay, Okay, go. Sige, si sir, Sige, ano so sa amon nga duha ka kabataan, first si Alexa. I know nga course at her age right now 15 years old. So ara dira ang age nga level wherein ang question of their identity. But we want you to know Lex nga may ara gid purpose ang Ginoo and you know that nga from where it all began and here you are. And I know ang past is kaysa nagabutong sa aton. But at the same time, always remember nga if there's one person nga nagapalangga sa imo perfectly, deeply, unconditionally ang aton nga Ginoo, our Father, perfect Father in heaven, Yes. who loves us deeply and completely. And so, padayon to stay strong, fight, even sa mga pressures around. And we are proud ni Mama mo, kaya again, makita namon nga nag-purso ka gid no kag nagtinguha to study hard. In fact, subong kasang with honor. Wow. And we are proud of you. Okay? And we're not expecting anything. Just ang aman lang is just to do your best, no? And we are blessed nga pati ang mga classmates mo gaka-inganyo sa ilang faith because Wow. ginapakita mo example. And to the baby boy, si Francis Yuknoy, we love you to and padayon na mag-grade 1 na kita and always remember nga si Mama and si Papa loves you and God loves you. Yun. Si Ma'am Julie, subong na lang yun emotional, no? Pero Ma'am Julie, I'd like to ask, no, basi may ara ikaw nga message, no, sa inyong kabataan. Nanoy na ako hambal. Pero just want to to tell Lexa and Bukes, no, we love you, no, even hindi ka mo nagalin sa amo, no, but we love you, Ged Kag. We are here, no, to guide and to do our best, no, to take care of you, no, nga patako ka mo nga maayo, kag may kadlok sa Ginoo, no, because this is lang just no na nga mabili namon sa inyo as you grow up. So let's always remember nga langga gid ka mo namon ni Mama kag si Papa. Yun. And I feel ma'am and sir, no, ang inyong nga pagpalangga sa duwa ninyong kabataan, no. And kami no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, and syempre no I know sa mga nagapamati subong nga hapon, no, hanga gid sa inyo nga duwa Sir Romel and Ma'am Julie, no, for opening not only sang inyo nga pertahan but of course no sang inyo nga tagipusoon no sa duha naton kakabataan nga nagakinahanglan sang pagpalangga no kag paggiya. And we would like to say thank you no for being brave sa pagbaton sa ila kag kabay pa nga madamo pagid kamo nga mga ma-inspire pagid no nga mga parents or couple subong nga hapon no nga mangin kaangay ninyo no nga wala ginapaminsar no kung kadugo as long as ready nga maghatag sang pagpalangga sa kabataan, i-open gid ang ilang nga tagipusoon. With this, Sir Romel and Ma'am Judy, thank you so much once again for saying yes, no? And hopefully this won't be the last time nga makaupo naman kamo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Okay, Thank madamo you. man nga salamat. Yun. Thank you, Sir Romel and Ma'am Julie. God bless you both. Thank you. God bless. There you have it mga biyano, ang aton nga mga bisita sandaya Sir Romel and Ma'am Julie Macanda, Sinusulong ko mga layunin. ang aton nga mga foster parents. Usapin, side Grabe yung mga biyano, sakto ina no, it takes more than ipaglaban. or it takes courage gid no nga mag-open sang inyo nga tagipusoon sa kabataan nga hindi ninyo kadugo. Babae ko lang
You know, it's a wonderful story, no? It's a wonderful story. Pamatian ang inino nga testimony na day Sir Romel and Ma'am Julie. Sa buong bansa at buong Ang ila nga istorya, no, to becoming foster parents. Kudos, no, kanday Sir and Ma'am. Kag syempre sa ibang pagin naton diraha nga mga foster parents, kag mga adoptive parents naton. Nuan magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad. Kumbaga, wala nagpangduha-duha Sa sa pagbaton sang kabataan. Karapat ang pagtaot ng media sa kabataan. I hope later on, no, kung mapamatian, ininos ang duha ka kabataan ni Sir, Babae kong may panindig. mabatsyagan gid nila ang pagpalangga Babae ko nanday Sir Romel and Ma'am Julie sa ina. may kakayahan. Malakas ang loob. And of course, no, thank you man sa aton nga RACO Region 6 sa sini mga abyanong pag-link nato, no, sa aton nga foster parents para nga mag-share sang ila nga istorya. Thank you so much. Shout out kay Ma'am Karen. Philippine Standard Time, 1:40 sa hapon, mga abyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato ng isa pag naton nga guest subong nga hapon. Paano bala mga abyan no nabuligan sang aton nga Sustainable Livelihood Program sang DSWD6 ang kabuhi no sang aton nga bisita subong nga hapon nga si Ma'am Rowena Ganghe. Halin pa ini mga abyan no sa Gimaras and live diri no sa aton nga studio ang aton nga bisita. Magatek lang kita sang short break and then makaupo na naton mga abyan diri si Ma'am Rowena Ganghe sa pagbalik sang programa Babay Ka. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangga, suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Philippine Standard Time, 1:44 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan, as mentioned earlier, no, isa ka espesyal pagid nga bisita ang aton nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Kung sa diino pamatian naton mga abyan ang iyang matahuman nga istorya. Halin mga abyan no, sa pagbaligya no sang kakaninaw no may ara na siya sang iyang kaugalingon nga karenderya. Kag paano bala no nakabulig ang grant no or financial grant sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP sang DSWD6 sa iya subong nga pagnegosyo. Mga abyan yari no live sa aton nga studio ang aton nga bisita si Ma'am Rowena Ganghe ang aton nga SLP beneficiary. Ma'am Rowena, good afternoon sa imo. Welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon, ma'am. Ako gali si Rowena Ganghe. Halin pa ko, ma'am, sa Gimaras. Wow.
And thank you so much, Ma'am Rowena, no, kay Oo, di ma'am. halin sa Gimaras, nagkagdo ka diri no sa Oo, ma'am. Iloilo City para sa aton man nga interview. Sige, Ma'am Rowena, una sa tanan, no, luyang namon hibaloon, no, paano nagumpisa ang imo nga negosyo? Ano ang una sang una or ano ang ginabaligya mo sang una? Ang before, ma'am, pag pamana ko, nag-start kami sa karinderya man. Okay. Pero wala to na continue kay tungod nga na ano bala, gaarkila lang kami tapos doon nag-stop siya. Okay. Na. Tapos pag next, nagprosige ko nga mag-open liwat sang business. So nagumpisa ko anay ma'am sa kakanin. Nagalibot-libot lang ko sa opisina dira sa Gimaras. Tapos pag pandemic, amo to nagambal ang mga taga-opisina nang wing pwede ko bala kami makapaluto sa imo sudan. Luto ko bala sang sudan kay wala kami bakan kay close Yes, to kay mga pandemic. kalendarya o pandemic. So amo to ma'am, do okay man sila sa panlasa nila ang timplada ko hasta na lang may nag-advise sa ako isa sa Kapitol nga pwede ko kapay mo ka sa food cart kay mas nami pag ina sa business mo ma'am. Sa Kapitol sa Gimaras. Gimaras ma'am. Dira ako ma'am ang nagabaligya everyday. Ma'am, bali ano nga year ikaw gid una, you mentioned kay ina no, may una ikaw nga karinderya, but ano nga year to siya nag-umpisa gid? 2013 ma'am. 2013 and then nagbaligya ikaw sang kakanin, mga ano nga kakanin imo ginabaligya? Ang mga linupak na saging, Wow. bitso-bitso ma'am, Wow. tapos ang mga ibos ma'am. Mga ang buko juice ma'am. So bali amo ni siya kumbaga ang pagbaligya nimo sang una sa karinderya kag sa kakanin, amo ini siya ang nagabulig sa imo nga pamilya sa pagpaeskwela sang imo kabataan. Oo ma'am. Sang before ko ni nga nagbibigya sang kakanin wala gagmay pa niya ako mga bata. Bali pila ini sila kabilog. Bali 3 ako ng mga bata ma'am. So sang una syempre pamakal sa mga gatas. Oo ma'am, dira gid ko na ano sa amo na bakal diaper nila gatas pero ang kita gusto lang namin sa sulod balayin man namon. Ang imong husband di nagaubra. Before ma'am gabiyahe sa tricycle. Pero sang pandemic do wala man gid mayo nga income. Tapos do nag ano na lang sa nga mabulig na lang sa ako negosyo nga magligya sang kakanin. Siya naman ang driver sa tricycle, ako naman ga deliver sa mga taga sa mga opisina sa mga kakanin. Yes. So bali ang inyo ni nga kakanin, ano ini siya san ninyo ginaubra ini siya ma'am, kamo gid ang nagaluto sini. Ako gid ma'am. So kung for example, kung may ara ikaw i-deliver buwas, subong pala nga adlaw ginaubra mo na ini siya. Sa gabi ako ma'am gapulaw kami luto. Tapos ang iban pagkaaga malimbawa sa mga bitso-bitso pagkaaga ko na isa ginaluto. Tapos may ara ako ma'am nga may gaalsada sa akon. Kag ako lang galuto sila gabaligya. Tapos may ara pag ikaw food cart nga ginaano. So sa isa ka adlaw, mga pila ka bitso-bitso, linupak ang imo nga maluto. Siguro before ang bitso-bitso nga ginaluto ko man sa 200 pieces or sobra pa dira. Ang mga linupak nga na mga 40 ka slice lang tapos sa isari man nga kakanin mamangamon kinabaligya. So din ikaw na nakahugbalo magluto o halin sa nanay mo or ikaw ya personal mo lang ni nga gintugan? Personal ko lang ma'am. Bali sa may San Miguel may market kami da. Doon may nagdamo nga bligya sa kakanin ma'am. So namangkot ako paano ibala na ilutoon ang bitso-bitso paano. So gingaan man ko nila idea pero ako niya nga gingaan ko bigay sang nami nga nami bala akong luto. Na halos tanan kan tutuod sa nakapamati subong. Ang damo ginanamian sa akong luto, ma'am. Always nila ginabaligya. So may special recipe ikaw? Oo, ma'am. So bali ang imo nga husband nagabulig man sa imo, like for example sa pag-ubra sang or pagkulit kumbaga sa mga ingredients. Oo, mga ma'am. na. Damo gani gambal nga ay nami imo ya nga bana no kay gabulig gid sa imo ya. Kabalo na sa mamag ano sang bitso tanan nga luto, ma'am. So subong ang Weng Karinderya nga ginapanag-iyahan mo siguro I think halin sa pangalan ni mga Rowena, Weng Karinderya. Oo, So ma'am. diin ini siya subong nga nahamtang. Sa may San Miguel, ma'am, sa may old site, sa may GTCO building. So everyday ka gid ni nagabukas ang karinderya. Oo, ma'am, everyday kid. So Ay kung dung Sunday, king agas close kami kay Gasimba, ma'am. so bali ano ang mga ang mga pila ka putahe maluto nimo ma'am sa isa ka adlaw?
Ang sa the start kami mang luto namon mga 7 kami no sa mga malanga sudaan. Tapos may ara kami nga mga utan or mga pinakbit or sa isari lang nga mga gulay pero ang sa mga karne mga 7 lang kami no. Ma'am. Amo Ma'am, ano ka dako nga bulig ini no ang imo nga pagkarenderya sa imo nga adlaw or pagsuporta no sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang inyo man nga pamilya. So dako nga bulig, ma'am. Kay man nagkuha ako tawo kay hindi ko man masarangan, may kuha ako manugluto. Ang ako manugluto manghod ko. Tapos ang gabulig sa akong luto sang mga kanin kag bitsu-bitsu nanay ko. Pero senior na si mama pero kaya pa man magbulig sa akon. Tapos ang bayaw ko kag ang magulang ko amo ang manugugas. Ang akon nga bayaw amo nagaupod sa food cart namon. Namon naga-serve. Tapos ako dra na sa karindera kay anytime may makakagtobla mga gusto mag-order, ako nagatubang kay galuto man ko ma'am kung may mag-order pang birthday, kung may piyesta na. So aside sa karenderya nga may ara na daan kumbaga nga struktura dira, may food cart kapag gid nga Oo, nagalibot. So di ini siya galibot ang food cart nimo. Dira lang ma'am sa may San Miguel, umpisa kami sa may merkado tapos after sa Capitol na sa opisina. So ang food cart kani hindi lang kakanin kundi sudan gid Sudan kag kanin ma'am. Oh. Damo na ma'am na namian ay hambal may isa ka do dali lang mag-retire. Oo. Ay pag-retire ko mapahimo ko ni kay do na ano gid sa amon Na-inspire. bala. Oo. Ma-inspire Kay siya. do pag abot namon damo na dayon tawo ka tinumpok. Oo. So paano ini siya ang inyo nga pag-decide kung ano nga menu everyday? Ang ako lang ma'am ga ano ko na kinahanglan subo nga adlaw amo ni ang menu. Tapos pagka buwas lain naman nga amo na nga menu para ang mga tao din hindi man bala maumay sa mga linuto. Ma'am Rowena, isa ikaw no ka empowered nga klase nga babayi no nga nagapang gahimakaskid para sa imo nga pamilya no. ma'am. Bilang isa ka babayi, ano kadako nga bagay ini Ma'am Rowena no nga ginalantaw ikaw sang komunidad bilang isa ka empowered nga babayi. Ano gid ma'am ng dako gid niya nga bulig sa akon ang akong negosyo. Kay man once nakabulig ako sa akon pamilya, tapos may ara ko duwa kay na blos nga ginapa-eskwela. Nga ikaw nagasuporta. Oo ma'am. Ako ara na sila sa akon gi-star ma'am duwa ka babayi. Tapos ang amo na ma'am basta ang negosyo diskarte lang gid ma'am ang puhunan. Hindi lang sila nga negosyo ka amo ni kadako imo kwarta. Gasalig ka man negosyo ka maayuhan pa nga buhay mo. Hindi biskan ano kadako ang business mo kung wala ka diskarte paano ka maghandol maputo ka ma'am. Kung hindi ka kabalo wala ka diskarte sa negosyo. Wala ikaw ginakapoy. Kiti may karenderya ikaw, may ara pag ikaw nga food cart. Ano ikaw oras ka bugtaw kung aga? Bali nagatulog kami kang mga 11 to 12. Tapos gabugtaw ko ya mga 5 pero ang bana ko mga 4 to 3:30 gabugtaw na siya kay ga panindahan. Tapos ang doon na sanayan ko naman na mga amon na lang ng tulog pero pagkahapon naman nagapawayway kami biskan 1 hour lang nga tulog para nga may energy naman pagkagabi sa pagluto sa mga kanin, pamuto sa mga lumpia, ma'am. Mabudlay ang amo sini nga everyday nga ulubrahon nimo. Oo, ma'am, sa halos nga sa nagatanaw sa amon, sa mga kilala namon daw sila kuno ang nakapoy sa amon. So ano ang imo? Di ka nagakuha sang kabaskog nimo para nga magpadayon sa sini nga adlaw-adlaw nimo nga ulubrahon? Sa pamilya ko gid, ma'am. Kay gusto ko kay diya nga mabuliga na ako nga pamilya. Pigado lang kami, ma'am. Mo. Di kung hindi ko magpursige amo na nanay ko wala ubara mga utod ko kag amo na paano na lang ma'am. But despite that ma'am no, inabuligan mo pagid ang imo nga mga hinablos subong. Oo ma'am. Bali duwa na sila isa mag-ubukas klase grade 11 kag ang isa mag grade 9. Sa mga babae, Ma'am Rowena, no nga nagapamati subong no nga wala pa sila kabalo sang kusog nila bilang isa ka babae, ano ang imo nga mahambal sa ila? So sa isa ka nanay nga ara lang sa balay, hindi lang pwede nga ara lang kita permi sa stay sa balay gani may makasgi kita nga may ara kita nga income para may ibulig kita sa aton nga bana. Kay man samtang nga dugay ga mahal ang aton mga balaklon. So ang kabataan ta masakripisyo kay kun may ara nga kita nga estudyante. So dapat kita nga nanay may ara kita nga diskarte nga maka-income man or
Ini lang mga pangitan-anda, ma'am. Yes. Isa ikaw man ma'am no sa mga beneficiaries sang aton nga SLP sang DSWD. Oo, So ma'am. pila ang nabaton ni mga grant kag di ini mo iniging gamit. Ang una-una, ma'am, sang 2023 na invite man ako sang DSWD ang SLP. So gintagaan nila ko una sang 2023 15,000 ma'am nga livelihood. So ginamonitor nila ma'am every month or kita nilang negosyo ko ma'am. Tapos ang sinisang 2025 may ara ako nga may next ko nga ganito na ang 10K nga bali every naman na kung na-continue mo imo business may ara ka naman nga additional nga 10K nga ginatag sila sa akon. So pag sang 2025 paghatag sang 10K amo to nag-start gid ma'am ang akon nga karindira. So dako gid ma'am ang nabulig. So bali una 15K and then 10K kung masustain pagid ini posible additional pagid sa Ay, imo. tani lang ma'am, tani lang no. Pasalamatan ko gid. Yes. So kung gags eskwela pa ang imo kabataan, so everyday mga pila ang imo ma-income. So ma-income ko ma'am ang sa ganansya ko lang isa mga sa 5,000 lang ma'am depende sa amon mapaubos nga baligya. Pero may ara man day nga may ara ako nga order nga sa dako nga makabinta ko sa isa order 5K to 4K. Ti akon lang na iya nga do extra income ko pagid na iya ma'am. So ano ang mga best seller kumbaga permigi gina-request ang imo nga mga customer? Lumpia ma'am kag bitso-bitso. Ang lumpia tawge o kung puro baboy? Ang ginahimo ko sina ma'am ang singkamas. Carrots kag ginaling nga baboy bali natun-an ko na sa paghimo sang sa Manila ko gaubra. So sang una sang single ka pa lang sa Manila ikaw nagaubra. Oo ma'am. So pero ang ikaw taga Gimaras kagid ko nang imo nga bana. Taga Gimaras kami pareho ma'am. Okay. So apart no I think ang DTI nakabulig man sa imo ma'am. Oo ma'am. Ano ang training o kon paano nakabulig ang aton nga Department of Trade and Industry sa imo? Inang dako ma'am bali sa Doli ma'am. Sa Doli kay nang sa sa Kadiwa. Sa Kadiwa na pangulo Oo, nagabutang man ikaw. Oo kay do mali every month or next month pabalo sila sa kon mera kami nga exhibit sang amon ni. Ti mera per day na nga sweldo ma'am. Tapos ang amon nga bali ibinta namon bigya Inyo kami. man. Kasoy akon makasyunats akon ma'am. Mera pagi ko negosyo nga kasoy. So, hindi lang kakanin, hindi lang karinderya, may kasoy Oo. pagid. Ang ako idea na ma'am, kung hina ni subong ang kasoy, diri naman ko sa kakanin. Kung hina ang akon nga kakanin, diri naman ko sa sudaan. No. Do may option ka ma'am, kung diri nagina, diri ka naman mag-go sa isa. Naamo na ma'am nga, kumbaga hindi ko dali-dali maputo, kumbaga. Kaya naga-focus lang sa isa. Oo. Damo nga mga... Kapag kung sa isa ka negosyo, kung mag-focus ka lang sa isa, kung maghina to, wala ka nabawian. Tiyan mo na akon, may kakanin, karinderya, kasoy, ma'am. Yes. Oo. Amo ning skills sa mga babae nung kabalugid siya magpabinsan Oo, kung ano oo, ang ma'am. mamaagi para lang atiin everyday makasuporta gihapon no sa pamilya. Ano pagid ang plano ni mga i-venture pagid nga negosyo? Basi may ara pagid. Catering, ma'am, sandi, mga dugangan, bala mamangakon nga. Pero naga-catering ka na subong. Oo, may ara, ma'am, do medyo madako-dako na nga So ang sa kadiwa ng Pangulo paano man ini nakabulig sa imo especially sa pag-market sang imo nga produkto? Ano ang ginabaligya nimo diri? Ang kasoy, ma'am, salted kasoy kag bandi. So, ang akon mga binta, akon lang na iya. Pero makabligya kami 4 days, tag 500 plus bala per day sa duli. Naamo man naman masweldo namon, ma'am. So, dako kay nga makabulig yung one time naubusan ko gasol. Pabalo ang doli. Ma'am, may payout ka mo, di ba? Nakabulig sa akon kay may ara gali payout may ara ang payout ang duli. Ti amo to ma'am gingamit ko para bakal sang gasol. Do damo lang nga Ma'am, sa mga nagapamati pagid subong no nga mga babae naton no nga ti hambagan nimo kaina maghimakas gid no para nga ti maka somehow maka-income kita no for those nga mga babae nga nakulbaan pa no nagapang duwa-duwa pa nga mag-umpisa sang negosyo, ano ang mga tips nga dapat nila or ano ang mga kumbaga ano ang dapat i-consider nila no before sila mag-start sa isa ka negosyo para nga kapareho sa imo no mangima din nalagon man sa pagnegosyo?
ang ako na ma-advise sa mga makababayihanda, sa mga nanay, ngara na sa balay, kung gusto nyo mag-start sang business, dapat buo ang inyong loob, hindi kay gadua-dua ka mo, hinadlo ko ni basi maputo ko, kanugo lang sa kwarta ko, hindi ka balik ang akong kapital. Dapat ang buo ang imo loob, kag sabayan mo sang diskarte nga gamay, tapos pray kay Lord nga maubayan niya kasi imo nga negosyo. Tapos sabayan mo man sang pulaw bugtaw Oo. Kay dira kay kuya ma'am sakripisyo gid oo. Wala man sang dali nga tanang nga makwa mo dayon kundi sakripisyo gid ma'am. Yes. Ma'am Rowena, sa mga nagapamati sa mga hapon, especially no sa mga kauturan nato nga gusto mag-umpisa sang negosyo no. Ano ka dako nga bagay no nga may nagasuporta sa ilang nga gobyerno, nga mga ahensya sang gobyerno? So dako gid ma'am nga bagay kung may ara kita nga kung naga-business kita may ara nga may gasuporta sa aton nga gobyerno, halimbawa sa DSWD kay once nga may ara sila nga programa kag may ara kay ta kapital nga gamay lang, so madugangan pa na ma'am kag dapat mapa-improve naton kung ano ang ginatag nila sa aton nga bulig. Yes. Basi miluyag ikaw pasalamatan no kung i-shout out, i-take this time Ma'am Rowena no before kita nga magtapos sa aton man nga interview. Oo. Ginapasalamatan ko gali si Ma'am Si Ma'am Marian. Ma'am Marian sa pag-invite diri sa akon sa pag-interview diri sa akon sa Radyo Pilipinas sa Babae Ka. Kag sa DSWD, madamo gid nga salamat sa nyo sa akon sa pag-guide sa akon nga business, sa share ko diri sa ang akon nga mga inagyan sa kabuhi sa akon nga business. Madamo gid nga salamat. Kag sa pamilya ko gali nga todo support gid sa akon negosyo. Madamo gid salamat. Tani magin madugay pa nga aton nga business kag magin madako pa ini. Pisan lang gid ang punan, pisan. Yun. With this, Ma'am Rowena, no, once again, thank you so much, kid, no, kiti nagkagto ka gid diri sa amon sa Radyo Pilipinas Ilo para nga mag-share, no, sang imo nga istorya. Hopefully, hindi ini ang last time. Okay, ma'am. Nga makaupod ka ma'am. namon diri sa Radyo Oo, Pilipinas ma'am. Ilo. There you have it, mga binong istorya ni Ma'am Rowena Ganghe, ang aton no nga isa sa mga SLP beneficiaries diri sa Western Visayas. So good luck kay Ma'am Rowena ha, kabay pa nga magpadayon ining successful nimo nga negosyo, kag syempre madamo pagid nga mga pamilya nimo kag iban pagid nga tawo no nga mabuligan pinaagi man sa imo nga negosyo. Ang bagay nimo no, ang imo nga family nagasuporta no sa pagluto, and now no may ara ikaw nga mga hinablos nga ginabuligan man sa ilang pag-eskwela, kabay pa nga hatagan ikaw no sa madamo pagid nga blessings para nga damo pagid ang imo nga mabuligan. And for those nga mga luyag magbakal sa baligya ni ma'am, pwede gid no bakal no sa public market sang San Miguel. Oo, ma'am. Sa San Miguel. So ano nga lang sa imo nga food cart? Nang wing food cart, ma'am. Yon. Ang akon karinderya, wing karinderya. Yon. So sa mga luyag magbakal dira no sa mga kakanin no sang cashew nuts ni Ma'am Rowena, kag syempre sang lutong bahay, bisitahan lang no ang Weng Karinderya. Philippine Star Time, alas 2:03 or alas 2:04 sa hapon. Madamo nga salamat mga ben sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babay Ka. Thank you once again no kanday Sir Romel and Ma'am Julie Macanda, kag syempre kay Ma'am Rowena Ganghe nga naghatagid sang tion diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio. John Sotahero kay sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pag-unlad ng ating bayan.